Paano kung magising ka sa edad na 80 at mas malakas ka pa kaysa sa edad 60? Punong sigla, mas maliwanag ang iyong utak at mas malusok ang iyong katawan. Tila ba ang lahat na iyong pangarap ay nagsimulang magkatotoo? Gusto mo ba ang ganitong buhay? At kung ikaw ay nasa edad 65 pataas, hindi pa huli para magsimula, isipin mo, kaibigan. Ano ang ibig sabihin ng mahahabang taon sa iyong buhay? Hindi ba marami sa atin ang natataka kung paano natin palalawigin ang ating mga taon nang hindi na kailangang maalala tungkol sa mga sakit at karamdaman? At isa sa mga pinakamalaking takot na kinakaharap mga tao na umabo na sa edad 65 pataas ay ang posibilidad ng stroke. Pero gusto kong gitigil mo sandali ang pag-isip na yan. Bakit? Kasi may mga simpleng hakbang na maaari mong gawin at magsisimula tayo sa mga ito ngayong umaga na makakatulong sa pag-iwas sa stroke at magbibigay sa iyo mas malusog na buhay. Bilang isang tao na may malalim na karanasan sa buhay, hindi mo kailangang maging biktima ng takot. Kaya't gusto ko sanang itanong sa iyo, gusto mo bang magising isang araw at maramdaman mo na ang katawan mo ay mas malakas pa kaysa sa edad mo ngayon? May mga habits na maaari mong simulan tuwing umaga at sa mga simpleng hakbang na ito, magagawa mong matagal ng mas malusog at mas magaan ang katawan sa bawat taon. Sa mga darating na bahagi ng ating kwento, ibabahagi ko ang 7 magagawi sa umaga na makakatulong sa iyo upang maiwasan ang stroke at mapanatiling malusog ang katawan pagkatapos ng edad 65. Gawi 1. Simulan ang araw na may malamig na tubig. Isa sa mga unang hakbang na madalas nating hindi pinapansin ay ang painom ng tubig tuwing umaga. Ang tubig ay isang simpleng bagay, ngunit sobrang halaga nito sa ating katawan. Ang isang basong malamig na tubig agad pagkagising ay nagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at nagsisimula ng mga natural na proseso sa katawan natin na nagtataguyod ng kalusugan. May isang kaibigan akong si Mang Juan. Isang araw, napansin niya na madalas siyang nahihirapan mag-isip at madaling mapagod, kaya't nagpatingin siya sa doktor. Ayon sa doktor, kailangan niya raw magbago ng lifestyle at mag-focus sa simpleng gawi tulad ng pag-inom ng tubig sa umaga. Isang basong malamig na tubig, Juan, sa tuwing magising ka. Iyan lang ang kailangan mo. Sabing doktor, simula ng araw na iyon, nagawa ni Mang Juan ang simpleng hakbang na iyon at ngayon, mas magaan ang pakiramdam niya buong araw. Gawi 2. Maglakad-lakad sa umaga. Ang ating katawan ay nangangailangan galaw upang magpatuloy sa pagiging malusog. Hindi mo kailangan magbuhat ng mabibigat na weights o mag-exercise ng matinding na sport upang manatiling fit. Ang simpleng paglalakad, kahit saglit lang, ay may malalim na epekto sa ating kalusugan. Isipin mo si Lola Nena. Dati hindi siya lumalabas ng bahay. Iniisip niyang mahirap at pagod siya para maglakad. Pero nang mapansin niyang madalas na siyang nahihirapan maglakbay at maalaga ng sarili, na desisyon siyang magsimula ng masimpleng lakad sa kanilang bakuran. Baka makatulong sa katawan ko ito, sabi ni Lola Nena. Kaya tuwing umaga, naglalakad siyang mas 10 minuto at naramdaman niyang mas magaan siya. Minsan, makasama kami sa park at makikita mo ang ngiti niya sa mukha. Pwede pa naman ako, sabi niya. Hindi lang siya magaan sa katawan, kundi mas masigla at mas kontento siya. Kaya hindi na kailangan ng matinding physical activity. Basta maglakad lang saglit at makikita mo na mababalik ang lakas ng katawan mo. Gawi 3. Magkaroon ng nutritious na almusal. Hindi lang tungkol sa pagkain ng anumang bagayang susi ay ang nutritious na almusal. Ang pagkain ng tamang almusal ay hindi lang nakakatulong sa ating katawan para magsimula ng araw ng maayos, kundi nagiging proteksyon din ito laban sa stroke
Ang mapakain tulad ng oats, prutas, at mga healthy fats ay makakatulong sa iyong katawan at utak upang mag-function ng mayos. May kwento ako tungkol kay Tita Minda. Dati, hindi siya masyadong nakahanda ng almusal. Ngunit isang araw, nagdesisyon siyang baguhin ang kanyang pagkain. Sinimulan niyang kumain ng oatmeal na may prutas. Parang mas magaan ang pakiramdam ko at hindi ako madaling nakakaramdam ng gutom, sabi niya. At totoo nga, dahil sa mga healthy food na iyon, naging mas maganda ang pakiramdam ni Tita Minda at ang blood pressure niya ay tumaas. Ang pagkain ng tamang almusal ay hindi lang nagbigay sa kanyang energy, kundi nagbigay din itong proteksyon sa kanyang puso at utak. Pagsasara NG Bahagi 1. Sa bawat umaga, may simpleng gawin na maaari nating simulan. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo ng magdamagan. Isang basong tubig, isang lakad, at tamang almusal na simpleng hakbang lang, pero may malalim na epekto sa ating katawan at utak. Kung gagawin mo ito araw-araw, makikita mo na magiging mas magaan ang buhay mo at mas malusog ka. Sa susunod na bahagi, tatalakayin pa natin ang iba pang manggawi na makatulong sa iyo upang magtagal ng malusog at maligaya. Kaya't abangan mo pa. Huwag magtulog-tulugan, kaibigan. Ang bawat hakbang na gagawin mo ngayon ay magdadala sa iyo ng mas magaan na bukas. Minsan, kapag natutulog tayo, parang ang lahat ng problema sa buhay ay nawawala, pero paggising mo, yung katawan mo parang naiwan na sa ilalim ng unan. Pero paano kung matutunan mong magising na may lakas at sigla, hindi lang para sa araw na ito, kundi para sa mga taon pa? Ang masusunod na gawin na ibabahagi ko ay makakulong hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para sa mas malusog na mga taon mo. Sa unang bahagi ng kwento natin, tinalakay natin ang mga pangunahing hakbang. Tubig, paglalakad, at tamang almusal. Alam mo, ang manggawi na ito ay hindi lang naglalayong gawing mas magaan ang iyong araw, kundi maging proteksyon din ito laban sa mga sakit. Ngayon, pag-usapan natin ang iba pang gawin na magbibigay sa iyong lakas upang patuloy na magtagumpay sa bawat umaga. Gawi ka pera, pahingang malalim sa umaga. Isa sa mga simpleng pero mabisang hakbang na maaari mong simulan sa umaga ay ang malalim na pahinga. Alam mo ba na ang pagpapalalim ng hininga ay nakakatulong hindi lang sa pagpaparelax ng katawan, kundi sa pagpapalakas din ng ating puso at utak. Sa bawat pahinga, natutulungan nito ang ating katawan na maging alerto at handa sa lahat ng mga hamon ng araw. May kwento ako tungkol kay Mang Ruel. Noong una, hindi siya naniniwala sa pawang deep breathing. Pero isang araw, narinig niyang may kausap siya na nagsabi na maglaan ng ilang minuto araw-araw para mag-focus sa malalim na pahinga. Subukan mo, Ruel, 1 minuto lang, sabi ngang kaibigan niya. Kaya't nagumpisa siya sa simpleng pahinggam ka 5 stay na malalim na hinga bawat umaga. Ang resulta, pagkatapos ng 1 linggo, napansin niyang hindi lang siya nagiging mas kalmado, kundi mas maligaya din siya. Bakit hindi ko pa ito sinimulan nung una, tanong niya sa sarili. Bilang isang simpleng routine, makakatulong ang deep breathing para mapababa ang stress at magpatibay sa ating cardiovascular system. Kaya subukan mo ito, maglaan ng ilang minuto sa umaga at mag-focus sa paghinga, hindi lang para sa relaxation, kundi para sa mas malusog na katawan. Gawi 5. Maglaan ng oras para mag-meditate o magdasal. Hindi natin pwedeng kalimutan ang kahalagahan ng mental health. Minsan, ang stress at mga alalahanin sa buhay ay nakakaapekto sa ating katawan, kaya ang pagiging kalmado at mapayapa ay isang malaking susi sa pag-iwas sa stroke. Isa sa mga pinakamadaling paraan para magtaglay ng inner peace ay ang meditation o pagdarasal. Meron akong kapitbahay na si Tita Rosalinda. Lagi siyang abala sa buhay, ngunit napansin niya na lagi siyang stress at parang hindi na nakakahanap ng kaligayahan sa mga maliliit na bagay. Isang araw, nagdesisyon siyang subukan ang pag-meditate tuwing umaga. Bago siya magtrabaho,
Naglalaan siya ng 10,15 minuto upang magdasal o mag-meditate. Ang epekto, ang kanyang mindset ay nagbago at ang stress na kanyang nararamdaman ay unti-unting nabawasan. Parang bago ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit ko iniwasan to, sabi ni Tita Rosalinda. Kahit simpleng 10 minuto lang, makakatulong ito para mapabuti ang kalusugan ng iyong utak at puso, kaya maglaan tayo ng oras para sa katahimikan at kalinawan ng isip. Gawi 6. Pagtulo na sa pet at maayos. Sa lahat ng gawin na ito, ang tamang tulo ay isang napakahalagang bahagi. Alam mo ba na ang kakulangan sa tulo ay isang pangunahing dahilan kung bakit mas mataas ang panganib na magkaroon ng stroke at iba pang health issues? Kaya't kahit gaano kaabala, kailangan pa rin natin maglaan ng oras para sa tulog at pahinga. May isang kwento tungkol kay Lola Carmen, isang matandang babae na kilala sa kanilang barangay. Dati, akala niya na ang pagbangon ng maaga at pagtatrabaho buong araw ay siyang susi para maging produktibo. Pero dumating ang isang punto na napansin niyang nagiging magaan lang ang katawan niya at madalas siyang mawalan ng lakas. Nalaman niya na kailangan niya ng tamang oras ng tulog. Kaya nagdesisyon siya na ayusin ang kanyang oras ng pagpapahinga, nagsimula siyang matulog ng 7,8 oras kada gabi. Ang epekto, masigla siya, hindi madaling napapagod at hindi na rin siya nahihirapan mag-isip. Ang masimpleng gawing ang tamang pagtulog ay may napakalaking epekto sa ating kalusugan. Kaya maglaan tayo ng oras para magpahinga at magsimula nga araw na may lakas at sigla. Pagsasarain ay bahagi 2. At yan ang ilan sa mga gawin na maaari mong gawin upang mas mapabuti ang iyong kalusugan at maiwasan ang stroke. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito agad-agad, ngunit sa pamamagitan ng maliliit na hakbang araw-araw, unti-unti mong mapapansin ang malaking pagbabago sa iyong katawan at buhay. Ang simpleng habit sa umaga ay hindi lang magbibigay sa iyong sigla, kundi magbibigay din sa iyong mas malusog na mga taon. Sa susunod na bahagi, tatalakayin pa natin ang iba pang mga gawi na magpapalakas sa iyo para makapagpatuloy sa iyong masigla at mas malusog na buhay. Huwag magtulog-tulugan ang iyong kalusugan ay nasa iyong mga kamay. Alam mo ba, kaibigan, na ang katawan natin ay parang makina. Kung alagaan mo ito ng maayos, hindi lang ito tatagal, kundi magiging mas magaan at mas malakas pa. Pero hindi ito mangyayari kung tatama-tama tayo. Ang tunay na sikreto ay nagsisimula sa mga simpleng hakbang sa umaga. Ang huling bahaging ating paglalakbay ay magsisilbing gabay sa iyo upang higit pang mapabuti ang iyong kalusugan at maiwasan ang stroke. Sa mga nakaraang bahagi, tinalakay natin ang mga pangunahing gawin na makakatulong sa iyo upang maging mas malusog. Mula sa pag-inom ng tubig, paglalakad at tamang almusal, hanggang sa malalim na pahinga, meditation at sapat na tulog. Ang nga ito ay magsisilbing pundasyon para makaroon ka nga mas malusog na katawan at proteksyon laban sa stroke. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang huling gawin na makakatulong sa iyong kalusugan at magdadala ng dagdag na sigla sa bawat araw mo. Gawi 7. Pagtutok sa iyong mental health at positibong pananaw. Alam mo ba na ang kalusugan ng ating utak ay kasing halaga ng kalusugan ng ating katawan? Laging may kasabihan na, kung anong nasa utak, siya ring nasa katawan. Kung puno tayong negatibong iniisip, ang ating katawan ay nagiging malungkot at puno ng stress. Kaya isang mahalagang gawi sa umaga ay ang pagtutok sa iyong mental health. May kakilala akong si Tita Perla na palaging masaya at positibo sa kabila ng kanyang edad. Minsan, tanong ko sa kanya, "Tita, paano ba ikaw laging masaya at hindi nauubos ang lakas?" Sabi niya, "Alam mo, anak, hindi mo kailangang maging perfect. Ang mahalaga, ma-focus ka sa mga bagay na napapasaya sa iyo, magdasal, magpatawad at maisip ng magaganda." Bawat umaga, naglalaan siyang ilang minuto para magpasalamat at magdasal. Hindi siya nagpapaapekto sa mga maliliit na problema o alalahanin. Dahil dito,
Laging masigla si Tita Perla at ayon sa kanya, ang positive mindset ay isang mabisang paraan upang maiwasan ang masakit at magtagling lakas. Kung maglalaan ka rin ng ilang minuto tuwing umaga upang magpasalamat sa mga magagandang bagay sa buhay, hindi lang ito makakatulong sa iyong mental health, kundi makakatulong din sa pagpapabuti ng iyong kalusugan. Ang positibong pananaw ay isang mahusay na protection laban sa stress at mga sakit. Kawilapan, pagsusuri sa kalusugan at regular na pagbisita sa doktor. Isa sa pinakamahalagang gawin na dapat mong gawin ay ang regular na pagsusuri sa kalusugan at pagbisita sa doktor. Kahit na gumagawa kang healthy habits tuwing umaga, mahalaga pa rin ang pagmonitor ng iyong kalusugan sa pamamagitan ng regular na check-up. Maaring hindi mo ramdam ang senyales ng stroke o iba pang kondisyon, kaya't mas maganda kung babantayan ito ng mga eksperto. May isang kaibigan akong si Mang Dencio na 70 anyos na. Palagi niyang tinatanggihan ang mga check-up. Malusok pa naman ako, sabi niya. Pero isang araw, napansin niyang madalas siyang hinihilo, kaya napatingin siya sa doktor sa pagsusuri. Napansin na may mga simptomas na siyang napapakita ng mataas na blood pressure at panganib sa stroke. Simula noon, bago na siya napapa-check up, siya kada taon at mas naging maingat sa kanyang pagkain at lifestyle. Ayon sa kanya, kung hindi ako nagpatingin, baka hindi ko na nakita ang mapanganib na ito, kaya huwag mong hayaang matagal bago magpatingin. Ang regular na check-up ay isang mabisang hakbang upang maagapan ang maposibleng sakit at mapanatili ang magandang kalusugan. Pagsasarain bahagi 3. At iyan na, mga kaibigan, ang mga huling hakbang na magdadala sa inyo ng mas magaan at mas malusog na buhay. Regular na pagsusuri sa kalusugan, pagsasama ng positibong pananaw, at pagpapahalaga sa mental health, lahat ng ito ay nagsisilbing mahakbang patungo sa mas magaan na pagtanda. Nais kong iparating sa inyo na hindi kailangang maging komplikado o mahirap ang buhay. Lalo na kapag natutunan nating maglaan ng oras para sa ating kalusugan, ang simpleng habit sa umaga ay may malaking epekto sa ating pangmatagalang kalusugan. Maglaka ka, uminom ng tubig, magpasalamat at magpatingin sa doktor, lahat ng ito ay magdadala sa iyo ng mas malusog na katawan at isipan. Ngayon, simulan mo na ang magawin na ito. Sa bawat umaga, gumawa kang hakbang patungo sa mas malusog at mas magaan na buhay. Dahil sa bawat mali na pagbabago, ikaw ang makikinabang sa huli. Nasa mga simpleng gawi sa umaga ang sikreto ng mas matagal at mas malusog na buhay. Huwag maatubiling simulan na ngayon. Hindi huli, kaibigan.